Hello, welcome to Manila de Branded Oberans. Ayan. Sa mga nais pong mag-start ng business, ito po ang ilang mga tips. At para po sa mga newbie na maraming katanungan, discuss lang po natin ang ilang mga details. Okay, sa mga nagtatanong kung legit po ba si Manila de Branded Oberans? Yes, 100% legit po tayo. Ito po ang ating DTI certificate. Ayan. Okay, discuss lang po natin yung sa per bundle. Okay, wag na nga dito tayo sa dito muna tayo sa per box. Sa mga nagtatanong po kung marami kasing nagtatanong, ma'am, order ako per box. Okay na, per box. Pero, ma'am, ano po ba yon? Assorted po siya sa isang box? Hindi po. Hindi po assorted kapag per box. Isang brand lang po siya, assorted color, assorted sizes. Yun lang po yun. Ang kadalasan pong laman, iba-iba po kasi ang laman ng isang box eh. Depende sa supplier. Kadalasan po ang laman po ng isang box for ladies is 230 to 260 pieces. Ayan, so makukuha po natin, mabibili po natin yun ng 110 to 115 each. Kapag per box po yung kukunin natin, mas mura po siya compare sa bundle at retail. Then sa for men's naman po, kadalasan ng laman ng isang box is 190, 198, 200, pero hindi siya sumusobra ng mga 210 pieces. Basta mga 202 hanggang ganun lang yung laman ng isang box. And mabibili po natin siya ng 120 to 125. Depende po sa supplier yon. Kapag binigay ko po sa inyo ng 120 o 130 ang isang peraso, kung per box ang kuhain nyo, wag na po kayong humindi kasi ang sasabihin ko lang po sa inyo is maganda po talaga yung quality nun, yung tela nung damit. Makapal po talaga. Maraming overruns ang overruns po ay iisa lang talaga yung pinanggagalingan ng overruns sa Bangladesh lang talaga. So merong mga nagpo-post ng mule pull out tapos parang mas interesado sila kapag sinabing mule pull out kumpara dun sa overruns. Para po sa kaalaman ng lahat, iisa lang po si mule pull out at si overruns. Bakit ba sinabing mule pull out? Kasi po merong tag price. Meron kasi minsan sa tag price niya, doon sa tag niya, merong SM Store, Landmark, Robinson, may mga ganun 'yon. Kaya tuwang-tuwa sila kasi meron daw mule pull out daw 'yon. So hindi po totoo ang mule pull out. Ang totoo po niyan is branded overruns po yan from Bangladesh. Okay. Iisa po ang overruns pero iba-ibang klase siya. Yung quality niya. Merong overruns na manipis at merong overruns na makapal. Ang tela. Yan. Pero sa amin kasi, ano na talaga, stick to one na kami sa aming supplier. Kaya, satisfied na kami sa binibigay nila sa amin kasi talagang magaganda yung tela. Kaya hindi na kami lumilipat sa iba. Kahit sa akin may mga nag-o-offer na sa Bangladesh na talagang mas mura. Kaya lang ayaw ko. Ayaw kong magkamali. Ayaw kong masaktan. Ayaw kong malugi. Yun ang totoo. Kahit nag-start lang talaga ako sa 7,000 na puhunan, napalago ko lang po talaga yun. Kasi nung bago pa lang ako nag-start, may trabaho naman ang aking asawa, hindi ko talaga ginagastos yung mga tubo ko. Bawat tubo ko, idinadagdag ko ng idinadagdag sa puhunan ko hanggang sa napalago ko siya. At ngayon nga, hindi na kailangan magtrabaho ng asawa ko kasi nasusuportahan na kami ng negosyo namin to. Mas lalo na ngayong pandemic, mas lalo po talaga siyang nag-click. Ayan, kung dati, ang 100k kikitain ko siya before ng mga
10 months, almost 1 year ko na bago kitain kasi hindi ganun kalakas dati yung overruns ko. Excuse me. Hindi ganun kalakas dati yung overruns ko. Kaya lang, nung nag-pandemic, biglang lumakas. Before, parang ulan lang. Lumalakas, humihina. Pero kadalasan, lumalakas lang siya kapag mga September, October, November, December. Yun lang. Pero, basta iba-iba naman. Mga meron kasing mga biglaang buyer. Before kasi may mga buyer pa ako sa Hong Kong, Taiwan, kung saan saang mga bansa. Pero dito nila dinidispose din naman sa Pinas yung kanilang mga ino-order. May mga stall sila dito. May mga store sila dito sa Pinas. Pero merong iba na dinadala talaga sa Hong Kong at sa Taiwan yung kanilang mga paninda. So, doon ako kumikita talaga kapag yung mga OFW yung nag-order sa akin. Kasi maramihan silang mag-order. Okay, ito pakita ko lang yung ating Lycra fabric. Ayan, ito. So, itong Lycra na to, sobrang kapal ng tela nito. Ayan, original po yung tela nito. Tapos, mabibili nyo lang siya ng mura. So, kung dati nag-start ako sa 7,000 na puhunan, hanggang sa naging 20,000, 30,000, 50,000, tapos hanggang ngayon 200,000 na yung ating mga stocks. Madami po tayong stocks na paninda. Ayan siya. Ayan. Ayan po yung ating mga stocks na paninda. So, ayan. Ayan. Worth ganyan-ganyan lang yan, pero ano na yan. Asa ngayon, kasi marami na akong nabenta eh. Pero yan talagang puhunan ko sa overruns is 200,000. Nakapag-pundar na ako kami ng maliit na bahay. Hindi naman kagandahang bahay, pero malapit nang gumanda. Nakapundar na din kami ng sasakyan. Pero second hand lang yun. Yan. Second hand, pero bago pa siya. Yan. Nasambot namin yun galing sa bank. Yan. So, lahat ng aming ginagastos, lahat ng budget namin, lahat. At hindi na nga nagtatrabaho ang asawa ko. Wala na siyang trabaho. Tumutulong na lang siya sa akin. Eto lang yung aming inaasahan sa ngayon. Yan, eto lang. Eto lang yan. Kaya malaki talaga ang halaga sa buhay ko ng overruns na to. Yan, mahilig kasi ako sa mga branded overruns. Ito yung hilig ko. Kaya ito yung ininegosyo ko. Yan. Lumakas man siya, humina man siya, kahit humina siya, hindi ako nawawala ng pag-asa. Kasi binibigyan ako ng pag-asa ni overruns. Ayan. Kaya sa mga nais magnegosyo, kahit anong inegosyo nyo, basta kung ano yung hilig nyo, kung ano yung passion nyo, yun yung pagtuunan nyo. Hindi porket mabenta dun sa kaibigan mo yung sandals, mabenta dun sa kaibigan mo yung cellphone, gagayahin mo. Hindi. Dapat kung ano yung passion mo, dun ka mag-focus, yun ang i-business mo, yun ang palaguin mo. May mga time na mahina ka mo, walang benta, huwag kang sumuko. Gumawa ka ng paraan, dumiskarte ka kung paano mo siya mapapalago, kung paano hindi tumigil yung negosyo mo. So, huwag kang mag-focus sa mga negative na tao kasi hindi yun nawawala. Mag-focus ka lang kung ano yung passion mo. And, ayan, hanggang dito muna. Sunod ulit. Bye-bye!